Okay, pag-usapan natin ngayon itong PBA playoffs at maliwanag na yung posisyon ng mga teams na maglalaban-laban. Itong San Miguel Beer, number 1 seed, twice to beat, at ang haharapin nila either itong Northport o Terra Firma. Magpe-playoff itong Northport at Terra Firma at yung mananalo dyan, iyon ang makakaharap ng San Miguel. Itong Barangay Ginebra, twice to beat advantage, kalaban naman itong Magnolia Chicken Templados dahil natalo ang Ginebra kagabi sa NLEX. Samantala dito sa number 3 ay ang NLEX, kalaban yung sister team nila na Meralco, at ang number 4 seed naman ang TNT, ang kalaban ay Rain or Shine Elasto Painters. Itong laban ng number 3, number 6 at number 4 at number 5 ay mga best of 3. So tignan natin kung ano mangyayari dito. Siyempre sa mga tao ang inaabangan talaga nila ay yung labanan ng Barangay Ginebra at ng Magnolia Chicken Templados. Dahil maagang Manila Clasico ito at maraming naniniwala na magiging interesante ito. Medyo ang naging concern lang doon sa laban ng Ginebra nung closing seconds ng game, parang na-injure yung shoulder ni Maverick Ahanmisi. Wala pa tayong update kung ano dito, pero hopefully hindi naman to seryoso dahil alam naman natin na ang dami na pinagdadaan ng injury ngayon ng Barangay Ginebra. At tignan natin kung ano mangyayari ngayon dito kung sakasakali nga na actually sigurado na maghaharap itong Ginebra at ang Magnolia kung sino ang mas yamado dyan. Siyempre kung may twice to beat ang Ginebra, sila ang may advantage. Pero yun nga lang, marami silang injuries ngayon. Kaya tignan natin kung ano ang gagawing response dito ng Magnolia Chicken Templados. Samantala naman, even na even yung laban ng NLEX at Meralco at itong TNT at Rain or Shine. Samantala itong San Miguel Beer, siyempre favorite sila kontra dito sa Northport at Terra Firma. Pero tandaan natin, San Miguel, medyo nahirapan dito sa Terra Firma nung una silang naglaban. Kaya abangan natin kung ano mangyayari dito at kung sino ang makakabante sa semis. Marami ng mga fans ng San Miguel Beer ang nakapapansin na itong si Vic Manuel ay halos hindi na ginagamit. So ang tanong na lamang daw dyan ay kung kailan ito matitrade at kung saan team mapupunta. Sa ngayon kasi ang paniwala ng karamihan itong si Vic Manuel pagkatapos ng season na ito ay ite-trade na ng San Miguel dahil hindi na siya nagagamit. At ang papalit na naman dyan ay ang tanong kung si Troy Rosario. Pero ito si Troy Rosario ay magiging unrestricted free agent. So ibig sabihin hindi na kinakailangan ng kapalit nito. Malamang kung ito si Rosario talagang gusto niya sa San Miguel Beer ay dyan siya pupunta next season. Pero so ibig sabihin kung pupunta dyan si Troy Rosario, anong mangyayari kay Vic Manuel? So sobra na sa players ng SMB. Malamang ito si Vic Manuel kung ikaw ang management ng San Miguel ay i-trade mo na sa Terra Firma para makukuha ka ng first round pick. Isama mo na si Geronteng at Vic Manuel for Terra Firma para doon sa first round pick nila o kaya sa Northport para may first round pick ka. Either doon sa dalawang yon ay pwedeng puntahan nitong si Manuel at si Teng. Napansin na natin na si Geronteng medyo nag-i-struggle siya talaga dito sa road sa San Miguel Beer. Medyo nababatikos na nga to sa social media ng mga fans ng SMB. Pero kailangan din natin intindihin na dati ito si Teng, sanay siya na maraming playing time dito sa Converge at Alaska. Pero dito sa San Miguel, virtually third stringer siya. So medyo may pressure talaga na mag-perform siya pag nandun sa loob. Ang nangyayari, nagkakalatuloy. Kaya sa tingin ko mas maganda talagang gawin ng San Miguel Beer ay i-trade na ang dalawang nabanggit na players doon sa team kung saan sila mapapakinabangan. Ngayon, kung sakasakali nga na itong si San Miguel Beer ay makuha yung Northport first round pick, magandang bagay yan. Plus, of course, ito rin sa Terra Firma Jeep, kung pwede, yan ang makuha nila. O kaya naman, ang importante actually sa San Miguel Beer, more than yung first round pick, ay makuha itong si Troy Rosario para magkaroon sila ng isa talagang stretch 4 na merong outside shooting. Kung hanggang sa ngayon ay hindi pa nasusolusyonan itong TNT Tropang Giga itong problema nila kay Mikey Williams, sa tingin ko panahon na para ito ay tapusin nila at ang kunin ay itong si Shawnee Winston. Ang gawin na lamang ng TNT ay ganito, papirmahin ng kontrata si Mikey Williams pagkatapos i-trade siya dito sa Converge para kay Shawnee Winston. Kung ang management ng Converge ay totoo na magre-rebuild next season, dapat handa na silang gumastos sa mga players nila. Real talk naman tayo dito. Kung susunod ka doon sa salary cap, hindi ka magcha-champion sa PBA. Yan ang katotohanan dahil ang SMC at MVP group hindi sumusunod dyan. So kung ang Converge talaga ay determinado na mag-champion, dapat ang gawin nila ay kunin ito si Mikey Williams. Tanggapin na nila na ito si Shawnee Winston ay pwede nilang i-trade at ang kapalit ay si Mikey. Kung sakasakali nga yan na magawa nila,
magkakaroon sila ng additional scoring option. Isipin mo kung meron kang Justin Arana, Justin Baltasar, Alex Stockton at Mikey Williams doon sa lineup mo. Sobrang lakas na niyan. Kaya sa tingin ko magandang maging option yan dito sa Converge 5 per XS. Kung ikaw naman ang TNT, lahat na ng trade options tinitignan niya sigurado kay Mikey Williams. Pero syempre, limitado options nila dahil ang gusto lang nilang, dahil doon sa laki ng salary na gusto ni Mikey, ang pwede lang nilang pag-tradean dyan talaga ay yung SMC teams at Converge dahil obviously hindi naman magbabayad ng ganyan ang Rain or Shine at Phoenix. Kaya sa tingin ko dapat subukan na nilang i-trade ito si Mikey Williams para dito kay Shawnee Winston. Ngayon kung sakasakaling pumayag ang Converge at magbayad ng salary na gusto ni Mikey, magiging instant championship contender sila. Kaya sa tingin ko, dapat nang gawin yan ng Converge. Dahil malaki naman yung mag-iitulong ni Mikey sa kanila. At para sa TNT, kung makuha nila si Shawnee Winston, ang laking bagay niyan. Dahil magkakaroon sila ng additional scoring. Nakita na natin dito sa last game nila, napilitan sila ulit mag-rely kay Castro. Kaya kung may Shawnee Winston, may tutulong. Ang balita natin ngayon, itong Barangay Ginebra ay kukuha pa raw ng isang high flyer para dito sa kanilang small forward o kaya power forward na position. Medyo nakita na natin talaga doon sa laban nila kontra NLEX na medyo limitado yung available na players para dito kay Coach Tim Cone. Madalas na ginagamit si Jason David, si Rafco at yung iba pa. Kaya sa ngayon hindi na nakagugulat na isang high flyer na katulad ni Tyrus Hill ang balita na tinatarget ng Ginebra next season. Kung sakasang makakuha nila ito si Tyrus Hill, at least magkakaroon sila ng additional flexibility dahil magkakaroon sila ng isang defensive presence sa loob. Sa ngayon, iniintay pa rin ng Ginebra na makabalik ito si Jamie Malonzo at itong si Jeremiah Gray. Pero for next season na yan. Itong kay Tyrus Hill, alam natin na ang Blackwater magre-revamp yan dahil nga hindi sila nakapasok sa playoffs. So tignan natin kung sino dito ang pwedeng i-trade ng Ginebra para kay Tyrus Hill. Hindi naman siguro kailangan na starter dyan dahil si Tyrus Hill ay bench player din ng Blackwater Bossing. Sa tingin ko, ito si Jason David, pwede nang i-trade yan para kay Tyrus Hill, okay na. At kung sakasakaling makuha siya ng Ginebra, magiging magandang addition yan para sa koponan ni Coach Tim Cone. Sa ngayon, pwede rin nating masabi na itong Barangay Ginebra ay isa doon sa mga teams na magko-content, hindi lang dito sa conference na to, kung hindi next season. Lalo na kung makapagdadagdag sila ng iba pang players. Kinakailangan pa nila mag-gel syempre kung may mga bagong papasok. Pero confident naman si Coach Tim Cone na magagawa yan ng Ginebra. Dito si Tyrus Hill, parang hindi pa niya masyadong nare-reach yung potential niya. Pero sigurado ko kung bibigyan niya ng playing time sa Ginebra ay magagawa niya yon. Tignan nyo na lamang itong si Rafco na hindi siya tinatawag na isang hinahype na rookie noon. Pero ngayon, parte na ng rotation ni Coach Tim Cone. Kaya asahan natin na ganyan din ang mangyayari dito sa mga ibang players na kukunin ng Barangay Ginebra. At kabilang na nga dyan, itong si Tyrus Hill. Shoutout kay Michael Miradora, kay Annabel Galicia, Katsakino Dukusin, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ronald Berbosidad, RG Bueno at Dalina family, Joseph Pineda, kay Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, Edwin Carmona Jr., Anthony Alon family. Pinabati din natin si Jonald Malyari, Romeo Conchada, Kagawad Katsakino Dukusin, Kuya Mike TV, Carl Alarcos. Binabati din natin si John Mark Cantos, si John Ray Mark Escuela, si Michael D, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Garly Baduria, si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Donel Santiago, Jason Mendoza, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.